Bilang pagtupad sa kanyang pangako na walang Pilipinong maiiwan sa bagong Pilipinas, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng isang proyekto sa Northern Mindanao na makatutulong sa ekonomiya at turismo ng rehiyon. Silipin yan sa Sentro ng Balita ni Jay Lagang ng PTV Davao Live. Yes, Angelique, matapos nga ang mahigit sa 4 na taon na paghihintay ay sa wakas. Ang libo-libong mga motorista ang itinuturing ngayon Sea Crossing Bridge dito sa Mindanao. Sakay ng isang pick-up, personal na binaybay ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Panguil Bay Bridge pasado alas 10 kaninang umaga. Bahagi ito ng formal na inaugurasyon ng tulay na itinuturing ngayong longest sea crossing bridge sa Mindanao. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos. Pagkatapos ng drive-thru ay pinangunahan din ng Pangulo ang unveiling of marker at ribbon cutting ceremony. Kabilang ang Panguil Bay Bridge sa mahalagang infrastructure flagship projects o IFP sa ilalim ng Build Better More program ng Marcos Jr. Administration. Para sa Pangulo, dream come true ang tulay na ito. Today, the waiting is ended. We are here for the inauguration of the Panguil Bay Bridge project, a day that we have long looked forward to. If we take all the time from the very moment of conception of this bridge until today, it has been 4 decades. And that is why we continuously are commenting on the fact that how happy all of us are to be here today to open this bridge so that it can service both the Misamis Occidental side and the Lanao del Norte side, and the advantages that it will bring. Years of planning, months of hard work, countless hurdles, and now we stand before the realization of one of the infrastructure flagship projects of this administration. Costing more than 8 billion pesos, this 3.2-kilometer project is now the longest water-spanning bridge in Mindanao. Sinimulang itayo ang Panguil Bay Bridge noong February 20, 2020 na pinondohan ng mahigit sa 8 billion pesos sa ilalim ng loan agreement sa pagitan ng Philippine government at ng Korean Export-Import Bank. In his State of Nation address last July, President Marcos emphasized the importance of connectivity in Mindanao, specifically mentioning the Panguil Bay Bridge as one of the 2 major spans to be opened. That day is today. The completion of this project exemplifies success of the Build Better More program and demonstrates the government's unwavering commitment to the development of Mindanao. Dahil sa tulay, ang dating mahigit sa 2 oras na biyahe mula sa Tubod sa Lanao del puntang Misamis Occidental magiging ang 2-way, 2-lane bridge na ito ay may habang 3.1 kilometers. Makakatulong ang infrastruktura sa mas mabilis na galaw ng mga tao, produkto at ng mga serbisyo na makakatulong sa pagpapaunlad ng rehiyon. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bunuan, dinisenyo ang tulay upang kayanin ang magnitude 8 na lindol. To ensure regular maintenance and structural integrity, 2 observatory bays are positioned on each side of the pylons. The lighting system includes 120 lamps and advanced features to improve visibility and ensure safer nighttime travel. Over the past 4 administrations, we have embarked on this remarkable journey. Today, under the leadership of President Ferdinand R. Marcos, our efforts have successfully led to the completion of this vital infrastructure, which is now ready to unveil. Aabot sa mahigit 10,000 sasakyan ang kayang ma-accommodate ng Panguil Bay Bridge kada araw at inaasahan na mas maraming bisita at turista ang magkaka-interes na bumisita dito dahil sa naturang tulay. Bagay na labis ipinagpapasalamat ng mga provincial government dito sa Northern Mindanao. We sincerely thank you, Mr. President, that the project was fully implemented and completed during your tenure. Thank you, Mr. President, for supporting and expediting the implementation of the project within 27 months in your administration.
The completion of the project will surely contribute to the attainment of our provincial vision of misamisnon magpuyong malinaon, malambuon, o malipayon. Misamisnon living peacefully, progressively, and happily. This project is a shining example of how the Bagong Pilipinas campaign can transform lives and communities. For me, the Bagong Pilipinas campaign is not just about infrastructure. It is about creating a principled, accountable, and dependable government that works for the people. Angelique, maliban nga sa tulong na hatid nitong tulay para mas mapabilis ang biyahe ng mga sasakyan dito, ay ikinatuwa din ng mga residente dito ang presensya ng Panguil Bay Bridge na magiging dagdag atraksyon ng lugar na inaasahan nilang makakapaghikayat ng mga turista dito nga sa Northern Mindanao. Kaya naman patuloy din ang koordinasyon ng DPWH sa mga law enforcement agencies upang masiguro na manatiling ligtas at maayos ang kondisyon ng Panguil Bay Bridge. Live mula dito sa Tubod, Lanao del Norte, ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Jay Lagang.